Hello mga chesero, mga boss, mga paps. Welcome back to Archie's Alonso Motovlog. Yes, at kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. And don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon sa channel na nag-start ng pagka-canvas ng motorcycle units, parts and accessories at ang Archie's Alonso Motovlog is now available sa tatlong social media platform, Facebook, YouTube, at TikTok. Correct mga chesero, maraming salamat dahil 121,000 subscribers sa buo tayo. And for today's vlog nga po mga chesero, pagbibigyan natin ang isa sa mga nag-request na gawin daw natin yung vlog na VF3i 185 version 3 ng SYM. Yes, so balita ko, hari ng underbone. Tama ka dyan. So, alamin nga natin kung hari nga siya ng underbone. Tara! Halika na, in 5, 4, 3, 2, 1. Shoutout to Sarah Felbert di Pantambong, isa sa mga nag-request na gawin daw natin yung vlog ng SYM VF3i 185 version 3. Pero bago yan mga chesero, no, alamin na muna natin yung presyo. Ito po ay nagkakahalaga ng 126,900 pesos. At kung installment naman na pag-uusapan natin, ang down payment po nito ay nasa 10,000 pesos. So, alamin na nga natin, mag-recap na ulit tayo kung ano bang meron sa VF3i 185 version 3. Shoutout sa iyo, chesero. Alamin natin. Mga chesero, no, isa sa mga bestseller dito sa Mitsukoshi ng SYM itong VF3i 185 version 3. Tama-tama, sa mga solid chesero, matatandaan nyo na i-feature na po ito ng aming channel last year. Pero bubuhayin po natin sa mga bagong chesero na gustong malaman ano nga ba ang ibinibida ng produkto ng SYM, isang Taiwanese brand na VF3i. Tama ka dyan. Nga pala mga chesero, ang VF, kung maitatanong nyo po, stands for viciously fast. So ibig sabihin, mabilis, at balita ko, patataubin niya yung reigning king of underbone. Base nga naman po sa mga nakabili na ng VF3i, isa sa mga bentahin nito bukod sa bilis is yung sharp, edgy at very sporty design na angkop sa mga batang katulad natin mga chesero. Proportion po ang design, maganda po ang mga features, okay ang brake system, pero maya-maya itatakal natin. Pero very satisfied buyers po ang mga nakabili ng VF3i, at isa dito yung design at at the same time yung kanyang capacity. Yes, so i-recap nga natin mga chesero, ano nga ba ang mga features ng VF3i. Excited ako, umpisa na natin sa harapan yan. Tara! Umpisa na natin sa harapan. Yes mga chesero, ang tinitingnan natin yung kanyang blue color. May kita niyo combination po ng matte black and then the metallic blue sa gitna. At ito yung sinasabi natin mga chesero, very sharp yung design niya, maraming edges, making more aggressive and sported with a very large headlamp. Yes, ito ay nakabal pa mga chesero. At dito sa gilid makikita po natin merong EFI na sticker. Ayun. And then ba naman natin? Ay, yung body niya, rightfully sized mga chesero. Very consistent sa design niya, na very edgy and very pointy mga chesero. Makita niyo po dito yung logo ng SYM. Meron pong ABS dito. At yung viciously fast na tag name niya mga chesero. At ito po yung kanyang very sharp looking daytime running light at signal lights mga chesero. At kung mapapansin ninyo dito mga chesero, meron siyang design na honeycomb. Yes, so very detailed, mapaglaro po yung kanyang design. Very nice looking po, especially for the younger generations. Continue na natin ngayon dito sa baba. Okay, ito po mga chesero, naka-telescopic fork. At ang fender nyo, napansin ko ang haba hanggang dito sa likuran. Yes, extended fender, and uniquely designed din po yung kanyang fender. All the way na natin, tuloy-tuloy na natin sa gulong. Okay, ang brake system nito sa harapan po ay naka-single hydraulic disc brake. Wow. At naka-ABS to mga chesero with tube caliper. Nice mga chesero, and sported with gold mags. Very premium looking mga chesero. Interested ako, ano yung size ng kanyang gulong? Ang size ng gulong nito mga chesero ay nasa 90 by 80 17 at tubeless, at ang brand ng gulong nito ay Kenda.
Kenda. Well, medyo malaki yung gulong, 17 sa harap. So, no wonder mga Diyosero, it added to the aggressive look. Bagay na bagay sa mga young at hearts at youngsters. Tingnan natin yung panel niya. So mga Diyosero, dito na tayo sa panel ng SYM DF3i 185 version 3. Ito po ay kombinasyon ng analog at ng digital. So, ito dito sa analog natin, makikita ninyo yung RPM indicator. At dito naman tayo sa digital, yung speedometer, neutral indicator, may gear indicator, meron tayong turn signals indicator, may ABS indicator mga Diyosero, may oil check, pag kailangan mo na magpa-change oil. Tapos meron din tayong temperature check, high beam and low beam indicator, passing light, time, trip meter, fuel indicator, at isa sa mga paborito ko pag wala kang kickstart, ano yun? Ang voltmeter. Wow, importante yun para malaman mo kung okay pa ba yung baterya mo. Yes, aesthetic wise mga Diyosero, it added to a nice detailing yung blue color niya mga Diyosero, and uniquely designed panel. Correct. At dito naman sa mga buttons niya mga Diyosero, no, dito yung high beam and low beam natin. At i-press nyo lang i-press ito, no, hanggang sa masira. Joke lang. Ito yung passing light niya. And then ito naman yung signal natin, yung horn, and then yung ating electric start. Wow, mga Diyosero. Tuloy-tuloy na natin sa baba. So ibaba na natin yan, no? Wala naman tayong mga pockets dito mga Diyosero. So ang susi natin, susi pa rin siya mga Diyosero. Yan. Pero yung design niya, yun nga yung sasabihin ko mga Diyosero. Ito yung sinasabi natin na sharp and edgy and very consistent from harap to the body with a nice accent of blue. At alam natin na yung mga details na it's not only for aesthetic but also pambasag ng hangin, so pang mabilisan talaga siya. Correct. Aerodynamic. Correct. Diyosero, yung seat ng DF3i. Medyo slim siya mga Diyosero, no? At yung kanyang leather, medyo may pagka-smooth. Correct. So, premium looking mga Diyosero, may lumbar support po para sa mga riders natin. Pwede rin pong pangangkas, pero one of the comments po is medyo makitid po ng konti yung upuan, especially for the pylon. Pero that's how underbone works, mga Diyosero. Para sa akin, it's nicely sized, mga Diyosero. Komportable po sa mga rider. Correct. At buksan po natin ang kanyang seating na natin nasa loob. Oh yeah. So makikita natin dito mga Diyosero, dahil underbone to, wala tayong compartment. Yes. Okay? And then ngayon, pag-usapan naman natin yung tangke na nandiyan dito mga Diyosero. Ito ay naglulunan ng 6.5 liters. Wow. At ang ganda ng kanyang takip. Correct. At may fuel consumption to mga Diyosero. Ano? Ito ay umaabot ng 55 km per liter. Wow, sobrang tipid mga Diyosero. 55 km per liter. So, saan ka pa? Mabilis na, matipid pa sa gas. And design-wise, pag nakita niyo po yung kanyang grab bar, very consistent po yung design niya. Sturdy. Edgy and sturdy. Correct mga Diyosero. So, punta na tayo sa likuran. Tayo dito sa likuran mga Diyosero. Ito ay naka-LED light yung taillight niya. Yan. So, wow! Combination of different small LED. Ang ganda ng rehistro mga Diyosero. At ito po yung kanyang signal light. Medyo ingat lang po. Hindi siya flexible. At very nicely po yung plastic niya. Very consistent with small detailing like this. Carbon? Ayan, parang carbon po. Hindi siya plain plastic. Wow! Very impressive. Ang maganda din dito, no, medyo may kalayuan din yung fender, no. Actually, na napansin ko mga Diyosero, napakalaki ng agwat, tamang-tama safe po yung makina. Tapos ano kaya yung size ng ganyang gulong? Size ng gulong niya mga Diyosero, nasa 120 by 17 at tubeless siya. At napansin ko rin po, meron din tayo hugger dito sa likuran. Okay. Para safe din tayo sa mga putik sa makina. At ang brake dito sa likuran ay naka-DC brake. Pero mga Diyosero ang ABS lang po ang nasa harapan. Yun, so no wonder it's proportion kasi 17 sa harap, 17 din sa likod, and again, sported with gold mags mga Diyosero. Correct. At tignan natin dito yung muffler, di ba? Meron siyang heat guard, plus merong end cap dito sa dulo. Big time! Yung masasabi ko consistent talaga yung feedback and design. Very edgy, daming kanto, very sporty, napaka-aggressive talagang tignan. At pag tinignan nyo dito mga Diyosero, ito yung para sa pilon. Ayan.
Ayun. Pag-usapan natin yung makina nito. Tara. So mga kasero, ito ang dahilan kung bakit bidang-bida ang BF3i. Pag-usapan na natin yung makina nito. Ito ay 4-stroke, single cylinder, 2 valves, liquid cooled, 185cc, electric fuel injected, at ang bore and stroke niya mga kasero nasa 63.5 by 57.8, at ang compression ratio naman niya nasa 11.1:1. At syempre, ang transmission niya nasa 6 speed, 1 down, 5 up. Wow. So, in terms of physical looks, Yes. aggressive, sporty, nicely designed mga chasero, sported with very good makina, 185cc, good brake system, good cooling system, LED light, EFI, talagang panalo to. Correct! So ituloy na natin yan na kung bakit sobrang panalo yan. Kasi ito lang naman ang kanyang maximum horsepower mga chasero. Nasa 14.7 kilowatts at 9,000 RPM. At ang kanyang maximum torque naman nasa 17.4 Newton meter at 7,500 RPM. Ibang-iba ka, BF3i. Wow, it packs some heat and speed mga chasero. Napaka ganda. The best! The best! So alamin natin yung dimensions. Halika, mag-dimension tayo. Ayan mga chasero, sasakyan na po sa height na 5'5" ang VF3i. So ang length niya is 2,000, ang width 720, ang height 1,115mm, na may ground clearance na 160mm, na may dry weight na 128 kg. So, musta? Sobrang okay sa akin to kung underbone din naman din ang pag-uusapan dahil ang pansin ko dito hindi tumatama to sa mga legs ko at ang lawak ng harapan ko at isa sa mga advantage niya para sa akin medyo malawak ang manipela niya kaya medyo mas madali kang mag-maneuver. Yes, totoo nga yung sabi mga chasero, if you're riding it, it really has that aggressive sporty look because of those edges, and it packs some heat and spunk in terms of their speed, no? 185cc. And tingnan mo ha, hindi pa to kumbaga parang naka-center stand pa to ha, pero yung pa ako, abot na yung lupa. So Yun. pag binaba ko, abot na abot ko ito. So sa 5.5, pwede ang BF3i 185. Yan, so ito yung sa harap mga chasero. Oh, 'di ba? So, invite na sila. Sa mga kasero, sa lahat po lang interesado at gustong kumuha o mag-inquire ng BF3i 185, available po dito yan sa Mitsukoshi, Biolago branch. Dito lang po yan sa E. Rodriguez, Quezon City. At open po sila from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5 p.m. Just look for Sir Papong at nasa screen po ang mga number nila. Huwag na rin po kayo mag-alala sa mga pyesa at kung ano-ano pa yan mga kasero dahil available din po dito sa Mitsukoshi, Biolago branch yung mga pyesa niyan at kung ano na pa hinahanap ninyo. Yes, mga chasero, Archie Alonso Motovlog will always find options but with high quality para sa inyo mga chasero. Value for money and also good quality motorcycle units. At kung may nakikita kayo dito sa likod, huwag kayong mag-alala. Mga marites, pag-uusapan din natin yan mga chasero. Correct, kaya naman shoutout kay Mr. Felbert Tambong. Maraming salamat sa iyo. Ito na po yung request niyo. At sa lahat pa ng mga gusto mag-request, sabihan niyo lang po kami, gagawan po natin yan ng paraan. Yan, so, Thank you. bibili? Bibili! SYM yan eh.